Struggle po ako tuwing nagbabayad ako ng rental sa isang TGP ko. I had been paying almost 50,000. So sabi ko, Lord, sayang naman ang laki. Parang ang kumikita na lang yung lessor. And then, nung paalis na kami ni Brother Norman sa pwesto namin, bigla naming nakita sa may kapitbahay, space for rent. Pumunta po kami doon. At alam ninyo, from 50,000, magre-rent na po kami ng 18,000. Amen. Another thing is, di ba manifestation ng love yun? Hindi ko pa, ang desire ko lang ay baguhin ako ng Panginoon sa pag-ibig na yon. Hindi ko pa ako nagwo-walk sa pag-ibig na yon. Another thing is, sabi ko, Lord, you will give me another store, wala akong babayaran. And true enough, last December 15, binigyan po ako ng TGP ng isang store ulit sa may Quezon City na libre po ang franchise. What is that? It is a manifestation of the love of God. Ngayon po, ito ang nakakatuwa. Pag pala, nandun ka sa proseso na yon, kailangan rin may testing period kung namunga ka na, kung may fruit ka na. So there was something that happened na nagpapasalamat ako sa Panginoon that thing happened because I know, and now I know, I have another fruit. Yung pag-prune ng Panginoon sa akin, nagbunga na po. Amen. At yun po ay pwede ka palang magbigay ng pag-ibig na hindi mo na kailangang magalit. Pwede ka palang magbigay ng pag-ibig na hindi mo na kailangan ang may kapalit. Pwede mo na palang magbigay ng pag-ibig na kahit masakit, iintindihin mo. Pwede mo na palang magbigay ng pag-ibig na ito ay unconditional. Amen po ba? So napakaganda po ng ating lesson ngayon. This I challenge you. Sabi ng Panginoon, come. He had been asking this for me. Ang tagal-tagal na ng panahon, pero pinagwalang bahala ko. But when I finally decided, binigyan ako ng Panginoon ng tunay na pag-ibig. And I can say, hindi ko ipagpapalit yon sa anuman na halaga sa buhay na ito. Because that love is unconditional. Brothers and sisters, we are here today because of God's love. Amen? Let us not waste our time sitting here just listening without doing nothing, without submitting ourselves, thirsting for that love of God. Amen? Alam ninyo sa mga ganitong panahon, pwede nating i-receive ang pag-ibig na yan. And let that love work in our lives. Are you ready? Okay, so let's do it. Amen. Hallelujah. Father, we just thank you because you are the source of life. You are the source of love. And Lord, without you loving us first, we cannot do it. Without you giving us the grace to love, we can never love the unlovable. We can never love our enemies. We can never forgive. We can never be healed. Thank you for that wide, deep, and Lord, for that unconditional love that you have installed for us. And Lord, all things work together for good because we love you and because you love us more than how we love you, O God. Maraming salamat, Panginoon. We open our hearts today to receive that love from you. We declare that the word that we receive today is filled with your love, overflowing, O God, so that, Lord, we can become vessels of true love in this church, O God. Unite us as one with your love, O God. Let that love be empowered in us in the mighty name of Jesus. Lord, work in our hearts. Penetrate in our hearts. Immerse us with your love. Until, Lord, we will come out in your likeness, O Lord, in your image, the image of love, a true living God.
Thank you, O God. We praise you and we worship you. And we will enjoy the rest of our worship with your love embracing us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Tayo po ay pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, good morning, brother. Good morning, sister. I love you with the love of the Lord. Amen. Alam niyo po kagabi, bago po ako matulog, binigyan ako ng verse ng Panginoon, ng buong chapter. Amen. Handa na po ba kayong makinig doon sa chapter na yon? Totoo po, chapter to, hindi to verse. Sa iba verse, sa akin chapter. Amen. Alam niyo po, nung minimeditate ko to kagabi, gusto ko po, bago tayo magpuri sa Panginoon, sabi mo sa katabi mo, bago tayo magpuri. Bago tayo kumanta. Amen. Let us confess the word of God. Amen? Alam niyo po, sinabi ni Pastora, the more that we confess the word of God, the more our heart is being persuaded. Amen? Are you ready? Ate Weng, pa-post naman po. Ito po ay Psalm 136. Kapag sinabi ko po ang lahat ng ginawa ng Panginoon, sasabihin niyo po, God's love never fails. Amen? Handa na po ba ang lahat? Yes. Amen. Praise the Lord. He is good. Praise the God of all gods. God's love never fails. Praise the Lord of lords. God's love never fails. Only God works great miracles. God's love never fails. With wisdom He made the sky. God's love never Amen. The Lord stretched the earth over the ocean. God's love never fails. He made the bright lights in the sky. God's love never fails. He lets the sun rule each day. God's love never fails. He lets the moon and the stars rule each night. God's love never fails. He rescued Israel from Egypt. God's love never fails. God used His great strength and His powerful arm. God's love never fails. He split the Red Sea apart. God's love never fails. The Lord brought Israel safely through the sea. God's love never fails. The Lord led His people through the desert. God's love never fails. Our God defeated mighty kings. God's love never fails. God saw the trouble we were in. God's love never fails. He rescued us from our enemies. God's love never fails. He gives food to all who live. God's love never fails. Praise God in heaven! Hallelujah! We worship you, Jesus. You are here in this place. Hallelujah. Oh, we lift your name high, Jesus. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change. One thing remains. One thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Higher than the mountains that I face, stronger than the
never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love in death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid, there's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, your love, your Amen. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Our God is greater. Amen. He is our healer. He is so awesome. We worship you, Jesus. Lift your shout of praise to the Lord. Hallelujah. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. The
then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We have a great works here on earth. Amen. Here on earth. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, we have a great commission. And nothing can stop us. Amen. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Amen. Lift your praises to the Lord. Hallelujah. Woo! Amen. He's so amazing. Amen. God is so amazing. We lift your name, oh God. You called us in your kingdom. Love held me closely and set me free. Carried my weakness to Calvary. Jesus Redeemer, you call me friend. Love so amazing, love till love held me closely and set me free. Carried my weakness to Calvary. Jesus Redeemer, you called me friend. Love so amazing, love till love so amazing, love
Amazing love, God. Oh, amazing love. Hallelujah! Amazing. Hallelujah! Hallelujah for your love, oh God. Come on, shout it out! Love so amazing! Hallelujah! 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 We lift our hands to the God who loved us. Hallelujah! Thank you, Father, for your love so true, so pure, so strong, so rich, so divine. Hallelujah! 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 We are forever grateful for that love, Lord. Hallelujah! Salamat po, Diyos, sa sakdal at dakilang pag-ibig mo sa amin. Hindi kami karapat-dapat mahalin, ngunit minahal mo kami. Kaya kami narito, Panginoon, sa iyong harapan. Narito sapagkat mahal ka namin. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, dalisayin mo ang aming mga motibo, O God. Turuan mo kami na mahalin ang aming Diyos at ang aming Panginoon kung paano niya kami minahal. Salamat po sa mga kapahayagan mo, sa pag-ibig mo sa amin na walang katulad, walang kasing lalim, walang kasing haba, walang kasing lawak, walang kasing taas. Hallelujah! Hallelujah! Dalangin namin ang pag-ibig mo na nagbabago ng buhay, Panginoon, ay mahaplos ang bawat isa sa amin. Naniniwala kami ng pag-ibig mo will mend our hearts today. Ano man ang mga bagay na hindi nagmumula sa iyo, sa umagang ito, O Diyos, binibigay namin sa iyo sapagkat alam namin ikaw ay pag-ibig at ang pag-ibig mo ay may kapangyarihang kami ay pagalingin sa aming kaluluwa, sa aming puso, kahit sa aming katawan. Salamat po, O God. Dalangin namin na samahan mo kami, Banal na Espiritu, sa nalalabing oras ng aming pagsamba. Nais namin na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa gagawin mo sa bawat isa na naririto. Kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Nagpapasalamat kami, O God. Sa oras na ito, kami po ay nangangako. Kami ay lalakad sa pag-ibig mo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen! Sabihin mo sa iyong katabi, kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos sa akin. Sa iyo, kapatid. Amen! Amen! Glory to God! Hallelujah! Thank you, Lord. Pwede na po tayong makaupo sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah! Pwede po bang maanyayahan ang mga ngayon lamang po dumating at dumalo sa Rhema Word of God Church? Meron po ba tayong mga panauhin? Palakpakan po natin sila. Glory to God! Glory to God! Hallelujah! Manatili po kayong nakatayo at lalapitan po kayo ng ating mga ushers. Amen? You are welcome to the Rhema Word of God Church where Jesus is. Pagpapalain kayo ng Panginoon sa umagang ito. Pwede na po kayong makaupo. God bless you. Amen. Are you ready for the word? Amen. Salamat sa tatlo na excited sa salita ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, sa tuwing kaming mga pastor ay naghahanda ng salita ng Diyos para ipahayag sa inyo, napakarami pong inilalagay ng Panginoon sa aming puso. Ngunit napakaraming mga pagkakataon na lahat ng mga gustong sabihin ng Panginoon sa kongregasyon ay hindi nasasabi. Alam niyo po ba yon?
May nakikinig po ba sa akin? Hallelujah. Praise the Lord. Sentro, lahat dito sentro. Ayokong manakawan kayo ng kaaway. The thief cometh to steal, to kill, and destroy. At ang una niyang ninanakaw ay ang salita ng Diyos. Amen. Ang sinasabi ko, alam nyo ba, na sa tuwing araw ng linggo, every time I prepare the Word of God for you, many times, I am not able to deliver what God has put in my heart to say to you. Why? Why? Because you are not ready to receive it. Because you are not drawing it out from me. It's hard to preach when I force myself to say the word because you are not excited about it. The Lord said, do not give your pearls to the dogs. Amen. Until you are ready to receive, then I can preach it. And until that time, the fruit and the benefit of the word will stay with me. Amen. That's why every time you come here, you have to be excited. You have to draw it out from me. Amen. I don't want to labor saying everything that the Lord wants me to say. I want you to draw it out from me. Sige pa, Pastora. Sige pa, sige pa, sige pa. Until you have that attitude, you will not get it. And until you have a revelation, there is no provision. Amen? Praise the Lord! So we will all benefit today. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral patungkol sa pag-ibig ng Diyos. And I am so blessed dun sa ating worship. Amen? God is so amazing. His love is so amazing. Alam niyo po, itong series na ito ay sinasamahan ng dyablo ng maraming persecution. Dahil alam ng Panginoon, ito ang magbibigay sa atin ng breakthrough. Amen? Amen. Amen. Sige po, ready na kayo sa salita ng Diyos? Ephesians 5, verse 2. Therefore, be imitators of God as dear children. Who is God? God is love. Amen? Be imitators of love. Sabihin mo, be imitators of love. God is love. Love is God. So when we imitate God, we imitate love. In person, okay? As dear children, okay? And walk in love. Sabihin mo, walk in love. As Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Amen? So tayo ay tinuturuan ng Panginoon. Sinasabi niya sa atin, gayahin niyo ako. Gayahin natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay pag-ibig. Kaya kung gagayahin natin ang Panginoon, we have to walk in love. Amen? Amen. So, sabi po, nung nakaraan po, pinag-aralan natin as we are preparing. The Lord is actually preparing us to do the greater works. Diba? The greater works are the works of Jesus, which is fundamentally and basically miraculous. Amen? They are miraculous, they are supernatural. At alam natin na ang paglakad natin sa pag-ibig ay paglakad sa realm. Amen? Sa realm ng miraculous. Amen? Kaya tinuturo sa atin ang pag-ibig ng Diyos para tayo ay makaangat doon sa level na tayo ay makagawa ng mga gawain ng Diyos para tayo ay umani ng mga kaluluwa para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? At last time, pinag-aralan natin ang John 14:21. Sabi doon, those who really love me will obey my command. Ano daw yung command ng Panginoon? Love the Lord your God with all your heart and with all your strength and love your neighbor as yourself. Sabi niya, those who will love me and obey that commandment, sabi ng Panginoon, He will be with him and will be with my Father and we will manifest myself to him.
Di ba? So sabi natin, love is the great manifestor. Manifestor of what? Manifestor upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kayamanan ng Diyos, ang katauhan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. So maipapakita ang kapuspusan ng Diyos sa buhay natin kung tayo ay lalakad sa pag-ibig. Amen, nananahan tayo sa Panginoon. At dahil nananahan tayo sa Panginoon, makikita ng mundo na tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ay magmamana sa magulang. Amen. Amen. So, punta muna tayo sa 1 Thessalonians 4:9. Alam niyo po, itong verse na ito, nagrema sa akin ito last Friday during the prayer meeting. Basahin po natin. But concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God to love one another. Who is teaching us to love one another? God. Amen. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, hindi ko na kailangang sumulat sa inyo sapagkat hindi na ninyo kailangan. Sabi niya, sapagkat, sabi niya, kayo mismo, kahit wala ako, ay tinuturuan ng Diyos kung paano ninyo mahalin ang isa't isa. Alam niyo po, kung bibigyan natin ang puwang, ang banal na Espiritu na turuan tayo, mangusap sa ating puso, siya mismo ang magtuturo sa atin. Bakit? Love is His idea. We are naturally selfish. But the Holy Spirit shed abroad the love of God in our hearts, Romans 5:5. At dahil siya ang nagsabog ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso, siya rin mismo ang magtuturo sa atin kung paano natin mahalin ang isa't isa. Amen! Okay, next verse. And indeed, you do so toward all the brethren who are in Marikina. Amen! At ginagawa ninyo yan sa lahat ng mga kapatiran na nasa Marikina. Palitan ninyo yung Macedonia. Wala na tayo doon. Nandito tayo sa Marikina. Tayo na mga taga-Marikina, kapatiran sa Marikina, mahalin natin ang isa't isa. Marikina, Manila, Pilipinas, magkakapatid tayo. Amen? But we urge you, brethren, that you increase more and more. Kung nagmamahal na kayo sa mga kapatiran, sabi ng Panginoon, hindi pa sapat yon. Increase more and more. Bakit? You want more and more of God in your life. Di ba gusto pa natin more of God in our life? More of His glory, more of His love, more of His power, more of His anointing, more of His authority, more of His dominion, more of His strength, more of His prosperity, more of His glory. Because you want more and more of God, you have to increase more and more in your love walk. Amen. Next. That you also aspire to lead a quiet life and to mind your own business. Huwag kayong pakialamera sa iba. Tingnan nyo ang sarili ninyo. Maging productive kayo sa sarili ninyo. Amen! Huwag niyong pag-usapan yung pagkukulang ng iba. Tingnan mo ang sarili mo. Mind your own business. Amen! And to work with your own hands. Amen. As we commanded you, that you may walk properly toward those who are out. Ano yung properly? What is properly? So that you will walk in love. Amen. Sabi mo katabi mo, walk in love. Okay, to those who are outside, and that you may lack nothing. Hindi ba yan ang buhay na gusto natin? Tatlo lang ang may gusto ng buhay na walang lack. Di ba yan ang gusto natin? That we will lack nothing? What is the secret? Walk in love and increase more and more. Amen. Okay. So, lahat tayo, alam niyo po, ginagamit lang ako na instrumento dito ng Panginoon, ngunit yung tinuturo ko sa inyo, yun ay springboard lamang. Alam niyo springboard?
Yun ay springboard lamang ng gustong ituro sa inyo ng ating Panginoong Diyos. Amen? If you can walk in love, katulad ng kinanta natin, you will never run out, it will never fail. You will always succeed. It will always cause you to triumph in life. This is the key to the greater works. Amen? Amen. So, paano tayo magwo-walk in love? Sabi po sa John 13:34, tignan natin ang John, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Dalawang bagay ang nais ko na tukuyin dito. Number one, love is a command. Sabi mo, what is a command? It's an order. Kung baga ikaw ay nasa military, you are commanded by your, ano tawag mo doon, sa general mo to do something. You obey, tama? If you are commanded, it is not a request. It is not a suggestion. It is not even based on your feeling. Ay, you have commanded me to love. Hindi ko feel Hindi ko feel mahalin yung kapatid na yan. Alam niyo ba kung anong ginawa niya sa akin? Hindi ko feel. Hindi mo yan pwedeng gawin sa military. They will do something that will want you to feel. You will do it. Amen. Hallelujah. So, whether you like it or not, you have to do it. Because it is a command. It is a command from the Master. Kanina kinakanta natin, you are my Master and you are mine. Alam nyo, kaya maraming mga Kristiyano na hanggang ngayon ay nag-i-struggle ng buhay. Hindi dahil sa hindi nila mahal ang Panginoon. Tama, hindi nila mahal kasi hindi nila kinukonsider ang Panginoon na Master or Lord. Amen. Kung Lord mo ang Panginoon, siya ang nasusunod, hindi yung ikaw. Kung Master mo ang Panginoon, siya ang nasusunod, hindi ikaw. Pag sinabi ng Panginoon magpatawad ka, magpapatawad ka. And the greatest love is the love that comes out from you even if you don't feel like giving it. That is the most powerful love. It's so easy to love the lovable. Amen. But it's so hard to love the unlovable. And that is the most powerful love kasi galing yan sa Panginoon. You are allowing God to really teach you how to love. Amen? Pangalawa, so it is a commandment. It is an order from our Lord, from our Master. We cannot but obey. Sabi mo, hindi ako pwedeng hindi sumunod. Sabi mo. So, papaano daw natin mahalin ang ating kapwa? Sabi dun sa verse, to love one another as I have loved you. Paano ba tayo minahal ng ating Panginoong Jesus? Ha? Paano tayo minahal ng ating Panginoong Jesus? Ibinigay niya ang kanyang buhay. 1 John 3:16 to 17. Tingnan natin. By this we know love, because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Kanina, feel natin yang, I live for you, I will live to love you. Kantang-kanta natin yun, buong-buo sa ating puso. Pag-upo ba natin, ganun pa din ba ang ating declaration? Lord, ibinigay mo ang buhay mo sa akin, ibibigay ko naman ang buhay ko sa iyo. Paano mo nasabi na ibinigay mo na ang buhay mo sa Panginoon kung siya na lang ang nasusunod sa buhay mo? Amen? Amen! Parang mahirap yata itong lesson na ito, Amen? Hallelujah! Next verse. But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Amen? Next. My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
Paano daw tayo magmahal? Kung paano nagmahal ang ating Panginoong Hesus, number 1. Paano ba niya tayo, minahal niya tayo, binigay niya ang kanyang buhay. Ibibigay natin ang ating buhay sa kanya. Pangalawa, magmahal daw tayo, hindi sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. Huwag nating aalisin yung katotohanan kasi pwede kang gumawa ng hindi ayon sa truth o katotohanan. Alam niyo kung ano ang truth? The Word of God is the truth. Everything else that we have today, sometimes they are just fact. But we know that the truth can change our fact. The fact is you don't have money. Some of you don't have money now. But the truth is you are rich. Amen? So we have to love in deed and in truth. Amen? Okay, so pag-aaralan natin, mahabang pag-aaral yan. So yan ang tinuturo ng ating Panginoong Jesus. So, alam nyo, hindi natin kayang magmahal ng katulad ng pagmamahal ng Panginoon. At hindi natin kayang magmahal ng sa gawa at sa katotohanan kung hindi tayo tutulungan ng ating Panginoong Jesus. Kung hindi tayo tutulungan ng banal na Espiritu. Alam nyo, sapagkat tayo by nature are selfish. We want to hold on to what we have. Amen? Ngunit kung i-allow natin ang Holy Spirit na mahalin tayo, kahit na inch by inch ang ating growth, mag-grow pa rin tayo. Amen? Agree ba kayo? Agree ba kayo? Okay. So, bakit natin kailangang gayahin ang Panginoon sa kanyang pag-ibig at bakit natin kailangan na magmahal sa gawa at hindi sa salita? Sabi po doon sa John 15, 9-12, As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love, sabi ng Panginoon, manatili kayo sa aking pag-ibig, mamahay kayo. Abide came from the word abode. Mamahay kayo sa aking pag-ibig, sabi niya next. Sa aking pag-ibig, if you keep my commandments. Ano yung commandments? The commandment of love. You will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Next verse. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Amen? Alam niyo kung bakit ang mga tao ngayon, wala silang ka-joy-joy sa buhay nila? Sapagkat wala silang pag-ibig. Alam niyo, naranasan ko to sa buhay ko. It's hard, but at the end, the Lord revealed. Pero napakasaya ko. If you are able to help someone fulfill his dreams, di ba napakasarap? Kahit na naghirap ka, alam mo, dahil ginamit ka ng Panginoon para makamit ang pangarap ng isang kabataan. Every time na nagbibigay ako sa Sagip Eskwela, ang nasa isip ko, isang araw, itong mga batang ito na mahihirap, magiging maganda ang kanilang buhay. And I'm glad that I am part of that dream. Amen? Pagka meron kayong natulungan na tao na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng magandang kinabukasan, magkaroon ng stable na negosyo, hindi ba grabe ang joy ninyo? And the joy of the Lord is your strength. Amen. Pag wala kang joy ng Panginoon, wala kang kalakasan sa buhay mo. Mamamatay ka. Amen. Alam niyo po, sinulat ko nga dito para hindi ko makalimutan. Pero maraming mga tao na ayaw nilang magmahal. Alam niyo, ang pag-ibig ay gawa. Deeds, hindi yung salita. Yung chapter sa love, yung 1 Corinthians 13, 4-7, hindi doon, what is love? Hindi doon dinefine ni Apostol Pablo na love is a feeling or excitement. Hindi. Nung i-define niya ang love, ano ang kanyang ginamit na word? Laging puro action words. Because love has to be demonstrated. Love is work. Amen. Love is patient. Love is kind. Love does not envy. It does not boast. It is not proud. Ano yung mga yon? Pandiwa.
Di ba? Action words. Di ba? Amen. Ang pag-ibig ay gawa. Kung walang gawa, walang pag-ibig. Nagloloko ka lang sa sarili mo kung sabihin sa'yo, mahal kita, pero walang ginagawa. Kaya yung mga kalalakihan na mahal kita, pero walang trabaho, walang ibibigay sa'yo na kinabukasan. Sabi nga ni Pastor Noel, kayong mga kababaihan, huwag kayong mag-aasawa ng mga lalaking, hindi kayo masusustentuhan, mapapakain. Kayo namang mga lalaki, huwag kayong mag-aasawa ng mga babae na hindi kayo kayang buhayin. Baliktad. Di ba? Ang pag-ibig ay gawa. Amen. Amen. Okay. So, ito'y sulat ninyo. The self-centered life is the empty life. Amen. The loving life is a fulfilling life. Ang self-centered, nakatingin lang sa sarili, empty yan. Amen. But the loving life is a fulfilling life. The self-centered life is the miserable life. The loving life is a satisfying life. Kaya ang alam niyo yung nasa San Miguel ako, sa corporate, marami dyan na gustong umangat doon sa pinakamataas na echelon, di ba? At the expense of other people, inaapak-apakan nila, sinisiraan nila yung mga tao. Tama, makarating sila doon sa taas, pero pagdaling nila doon sa taas, malungkot sila. Amen. Amen. At maraming pagdating doon sa taas, nagpapakamatay. Empty. Walang meaning. Ang buhay nagkakaroon lamang ng kulay at kahulugan kung may pag-ibig. Kaya yung mga loveless dito, walang color. Kung wala si Jesus. Yan. Pero dahil love mo si Jesus, kahit single pa, makulay ang buhay. Amen? Hallelujah! May kahulugan. Amen. If you want to be happy, if you want to be satisfied, be a lover. Hindi ko ibig sabihin yung lover na yung mapagmahal ka dapat sa iba. Be a giver. Amen. Huwag kang makunat. Tumulong ka. Ma-achieve ang mga pangarap ng mga ibang tao. Amen? Okay. So, sabi ng Panginoon, obey. This is a command. This is an order from the Master, from the Lord Jesus Christ. Do you receive the order? Amen. Praise the Lord. Marami kayo nag-amen. Yung iba, do you receive the order? Okay. So, paano ngayon tayo magmamahal na katulad ng Panginoon? At paano tayo ngayon magmamahal na may gawa at sa katotohanan? Okay. Meron ako ditong actually 11, 10 yata yon, na ways by which we can love as the Lord loved us. Amen. Pero sa ngayon, dahil maaga pa naman, kaya ko sigurong tapusin ang 4. Di ba? Okay. So, pumunta tayo sa, let us allow the Holy Spirit to teach us today. At salaminin natin ang ating mga buhay kung paano tayo nagmamahal. Amen? Amen. Okay. Number 1, how to walk in love. Number 1, Romans 12, 9-10. Basahin natin. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Sabi niya, ang pag-ibig ay walang pagkukunwari. Sabi niya, kamuhian ninyo ang masama. Cling to what is good. Kumapit kayo sa mabuti. Next verse, be kindly affectionate to one another with brotherly love. Maging magiliw-dang tayong, maging mabait na may kagiliwan sa isa't isa. Okay? In honor, giving preference to one another. Sabihin mo, preference. Okay. So, sa NLT po, sa NLT ba yun? Tingnan natin sa NIV. Sa NIV. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Pagka-devoted, meaning to say, meron kang commitment. Amen?
Honor one another above yourself. Number one, how do we love one another as Christ loved us? Number one, love prefers or love honors. Okay. The word prefer means to set or hold before or above other persons or things in estimation. Like better, choose rather than choose. Ibig sabihin, pag kayo prefer your brother, iaangat mo siya. Pag kayo prefer your brother, i-honor mo siya, igagalang mo siya. Amen. Pag kayo honor mo yung brother, ipipik mo siya, pipiliin mo siya. Amen. Nung pinili ni Sister Edna si Orly, iniwanan na niya yung iba. He preferred Orly. Dahil mahal niya. Amen. So you prefer, for example, do you prefer tea or coffee? Kung prefer mo yung tea, iniwanan mo yung kape. That is preference. Diba? Okay. So, sabi niya dito, kung pipiliin mo yung kapatid mo. Examples po natin sa Bible. How to prefer? When Jesus came down to take our humanity, He preferred us. Sabi po doon sa Hebrews 2:16-17, ang Panginoong Jesus, meron siyang pagkakataon na isave, number one, ang fallen humanity or yung fallen angels. Amen. Pero sabi sa Hebrews 2:6, for surely it is not angels He helps, but Abraham's descendants. Descendants. Sino ang prefer ni Lord? Tayo. Sabi mo, pinili. Pinili ako ni Lord. Amen? Di ba sabi sa Bible, you were chosen. We are chosen. Pinili tayo. Amen? Siya ang pumili sa atin. When He went to the cross for us, He preferred us. Pinili niya tayong iligtas kaysa yung mga anghel. Dahil sa pag-ibig. Amen. Ang isa pang definition po ng love prefers ay ang pag-ibig ay nagpaparaya dahil sa parangal. Example. Naalala niyo yung kwento doon sa Genesis 13:8-9? Tingnan natin. So Abraham, nagkaroon si Abraham, isinama niya si Lot, ang kanyang pamangkin, pumunta sa Canaan. At dahil pinagpala si Abraham, lahat ng sumabit sa kanya pinagpala rin. Sabihin mo sa iyong katabi, lahat ng sasabit sa akin ay pagpapalain. Sapagkat ako ay pinagpala. Amen. So dumating sa point na yung lugar ng kanilang mga hayop ay punong-puno. Nag-aaway ngayon yung kanilang mga shepherds. So sabi ni Abraham, sino ang pinili ng Diyos? Sino ang pinagpala? Si Abraham, si Lot? Si Lot. Sabit lang si Lot. Tama? Ngayon, dahil marunong magmahal si Abraham, i-prefer niya si Lot sa ganito. Sabi niya, so Abraham, sinabi niya si Lot, please let there be no strife between you and me, and between my herdsman and your herdsmen, for we are brethren. Sana ganun tayo. Dahil sa tayo ay magkapatid, dapat wala tayong away. Amen? Kahit napilitin ng dyablo na pag-awayin kayo, hindi kayo papatol sa dyablo. Dahil kayo ay magkapatid. Amen. And then sabi niya, is not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. If you go to the right, then I will go to the left. Is that preference? Yes. Kahit kung tutuusin siya, dapat ang may karapatang pumili dahil siya ang pinagpala ng Panginoon, pero binigyan niya ang preference si Lot at ikaw na ang pumili. So nakita ni Lot yung valley ng Sodom and Gomorrah na modern kasi nandun yung city. Saan pinili ni Lot? Doon. Saan pumunta si Abraham? Sa kabundukan. Bakit? Sapagkat alam ni Abraham, kahit wilderness ang puntahan niya, pagpapalain yon dahil pinagpala siya ni Lord. Hindi tayo matatakot magbigay ng magparaya sa ibang tao dahil alam natin ang Panginoon ay kasama natin kung tayo, if we will prefer our brother, hindi tayo malulugi. Sa'yo na yung location na yan dahil gusto kong pagpalain ka.
Ibigay ko na rin sa'yo yung magandang DGP na yan dahil gusto kong pagpalain ka. Why? I know that whatever my hands will touch will prosper. Kahit nasabihin pa nila na isinumpa yung lugar na yan, pagpunta ko doon, dadaling ko ang pagpapala. So, if I have love, I will magpaparaya ako sa aking kapatid. Hindi yung pagkakakain sa labas, walang bumubunot ng pera. Di ba masarap ko kasama yung mga tao na ako na magbabayad magbabayad ako, walang magbabayad. Ako magbabayad. Amen! Kaysa yung pumunta ka sa grupo na iihi yung isa na wala na. Tapos ikaw na lang naiwan. Maghugas ka ng pinggan. Amen! So sabihin mo, love prefers. Ang Panginoong Jesus, pinili niya tayo para i-demonstrate sa atin ang kanyang pag-ibig. Gawin natin yon. Alam nyo, kung may pagpaparaya, walang away. Walang samaan ng loob. Amen? At alam nyo, kapatid, the more na magparaya kayo, the more na pagpapalain kayo. Bakit? Binhi nyo yun eh. At ang binhi na dahil sa pag-ibig is incorruptible. Alam nyo, yung pagka nag-iika po tayo dito, hindi dahil sa tayo ay natatakot, Hindi, pag ikaw ay nagbibigay dito sa church, dahil sa pag-ibig, yung ibinibigay mo na yan, sa 1,000 generation ng kaapo-apuhan mo, pagpapalain pa, sapagkat yan ay hindi nabubulok. Linggo-linggo, araw-araw, taon-taon, nabubunga yan up to your 1,000 generation. Kaya yung mga ipinupunlan ninyo dito, aanihin pa yan ng mga kaapo-apuhan nyo. Amen. Okay, love prefers. Sabihin mo. Philippians 2:1-4, therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, go. Fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Alam mo, let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Ano yun? Pagpaparaya. Pag ibig sabihin natin, when I prefer, does it mean na mas mababa ako kaysa dun sa kapatid na iningat ko? Hindi. When Jesus preferred us, it doesn't mean that we are better than Him. When Jesus esteemed us, it doesn't mean that we are better than Him. He only treated us good. Noong hinugasan niya ang paa ng mga disciples, nagpakababa siya para hugasan ang kanilang mga paa. Does it mean na mas okay, mas maangat yung mga disciple kaysa sa kanya? Hindi. Pero nagpapakita siya ng halimbawa na maging like-minded tayo sa kanya. When we treat our brothers better than ourselves, it doesn't mean that, not necessarily mean na they are better than us. But you are treating them better because you love them. Nakuha niyo ang difference? Okay. So, go number 2. So, love prefers. Love prefers. Number 2, love does no harm. Alam niyo, kung tayo lang ang magpaparaya, kapatid, ipagpaparaya natin yung oras natin, ibibigay natin sa iba, yung opportunity natin, ibibigay natin sa iba. Alam mo, magkakaroon ng Panginoon ng rason para i-multiply tayo. Amen. Amen. Number 2, love does no harm. Romans 13 verse 10, love does no harm to a neighbor. Hindi daw nananakit sa kapitbahay. Amen. Therefore, love is the fulfillment of the law. Amen. Sa ibang translation, sabi niya, love does not hurt a neighbor.
Okay. What is a neighbor? Someone who is near you. Pwedeng kapitbahay mo, pwedeng anak mo, pwedeng pamilya mo. Amen. Those people who are near you. Ano ang pag-ibig? Hindi na nananakit. Amen. Sabi niya, it is the fulfillment of the law. Ano yung law? Ano yung law? Yung 10 Commandments. Ano ba yung 10 Commandments? Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not murder. Thou shalt not steal. Thou shalt not covet thy neighbors. Di ba? Ganon? Kung ikaw daw ay sinusunod mo ang kautusan, hindi ka nananakit, you are not hurting other people, pinufulfill mo yung commandment. Amen. Amen ba? Kasi, halimbawa, tayo po, kung sasaktan mo, ang maraming mga kalalakihan, sinasaktan nila ang asawa nila. Nangangalunya, nagbibisyo, inaabandon ang mga anak. Amen? Amen. Pagka ikaw ay sumamba sa Diyos-Diyosan, sinaktan mo ang Panginoon. Pagka ikaw ay nag-commit ng adultery, sinaktan mo ang asawa mo, sinaktan mo ang mga anak mo. Pagka ikaw ay nagnakaw, sinaktan mo yung taong ninakawan mo. Pagka ikaw ay nangutang at hindi ka nagbayad, sinaktan mo pa rin yung taong hiniraman mo. Amen? Ngayon, kung magmamahal ka, hindi ka mananakit. Imposible yung mga wala namang makakaalam nito eh. Pwede ba? Walang sikretong hindi nabubunyag at masasaktan ang mga taong nasa paligid mo. Tama? Amen! Hallelujah! Alam nyo, ang nakakalungkot sa ating kapanahunan, dumating tayo doon sa, ang henerasyon natin ay loveless generation. Ang mga tao na ine-expect natin na magmamahal sa atin, magbibigay ng protection sa atin, ang mga taong magpo-provide sa atin, ang mga taong inaasahan natin, na shield natin, sila ang mga taong unang-unang nananakit sa atin. Amen. Dapat hindi yan ganyan sa atin sa Rema. Dapat hindi yan ganyan sa ating mga cell leaders. Dapat hindi ganyan sa ating mga pastor. Dapat hindi ganyan sa atin na mga lingkod ng Diyos. At dapat hindi ganyan sa ating mga magkakapatid. Amen ba? At kahit aminin ninyo o hindi, napakahalaga ito na matutunan natin. Kasi alam nyo po, pagka pumunta kayo sa mga cell group, napakarami pong nangyayari na mga bakit nawala si ganito, na-offend. Bakit nawala si ganito? Kasi alam nyo po, nakakasakit tayo sa ating kapwa sa pamamagitan ng salita. Amen. Sa pamamagitan ng gawa. Sa mga bagay na ating ginagawa. At sa pamamagitan ng mga bagay na hindi natin ginagawa. Amen ba? Nakikinig pa kayo sa akin? Amen? Gusto ba ninyong ma-prune dito para tayo ay maging mabunga? Tanggapin natin ang salita ng Diyos with meekness. Lord, ganun ba ako? Amen? Marami tayong mga, alam niyo po, ang ating mga salita at ang ating mga aksyon at ang hindi natin pag-aksyon ay nakakaapekto sa mga taong nasa ating paligid. Sabi po sa Proverbs 15:28, the heart of the righteous studies how to answer, but the mouth of the wicked pours forth evil. Nawalan na ako sa sarili ko eh. Sabi niya, kung ano na ang nasabi ko, yun na nga. Kung ikaw ay righteous, kung ikaw ay may pag-ibig ng Diyos, bago mo pakawalan yung salita na yan na parang sibat, alam niyo, ang salita parang araw yan eh. Tumatama ng malalim. Amen? Sabi ng Bible, pag-aralan mo muna. Yung mga sasabihin mo kung ano ang magiging epekto sa atin. Alam niyo po, minsan sa pagiging magkakapatid natin, nagiging over-familiar tayo sa isa't isa. Sometimes, ako rin po dito, minsan din ako dito eh.
Kaya nga tayo pong lahat ay dapat magpapahubog sa Panginoon. Lord, banal na Espiritu, kontrolin mo naman ang aking dila. Amen. Amen. Sabi sa NLT, the heart of the godly, tingnan ninyo, the heart of the godly thinks carefully before speaking. The mouth of the wicked overflows with evil words. Hindi na nga ako nagsasalita na, tutunawan na nga, papanisan na nga ako ng laway, hindi ako ganyan. Hindi ka nga nagsasalita, pero yung mga tinetext mo, yung mga pine-Facebook mo, bato-bato sa langit, ang tamaan ay, ikaw na nga. Mag-ingat tayo, amen? Sabi sa Proverbs 10:19, in the multitude of words, sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise. Amen? Praise the Lord. Itaas nga natin ang ating mga kamay. Hawakan nga natin ang ating mga bibig. Hallelujah! Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tulungan mo ako. Turuan mo ako, Panginoon, na kontrolin ang aking labi, ang aking dila. Lord, ibinibigay ko sa iyo ang aking puso, na kung saan dito lahat sa puso, nagmumula ang lahat ng ito. Dalangin ko, na turuan mo ako, na lumakad sa pag-ibig mo. Maingatan ko ang aking bibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, hindi na tayo masyadong madaldal. Lalo na tayong mga kababaihan sa ating mga asawa. Amen! Mga kababaihan, tinanggap nyo ba? Kayo yung isa pa lang na salita ang nasabi ng asawa nyo, 1,000 na ang naisagot nyo. Amen! So, ingatan natin ang ating mga bibig. Amen. So, kailangan i-desire natin na kontrolin. Alam niyo po, ako, madaldal akong tao. Pero sa tagal ng aking paglilingkod sa Panginoon, natutunan ko na kontrolin ang aking dila. At may mga pagkakataon na pag kami nag-text sa akin ng medyo gumanon ang aking, gusto kong gumanti. Diba? Pero hindi yun pag-ibig. Kaya hindi na lang ako kumikibo. Hindi na lang ako sumasagot. So kung kayo yon at hindi ako sumagot, pwedeng hindi ko nabasa o hindi ko talaga sinugon. Minsan, lang ako, tengang kawali. Kung wala akong sasabihin hindi maganda, hindi na lang ako nagsasalita. Amen. Gusto ba ninyo yon? Okay, so less talk, less mistake. Okay, so number 2 na tayo. Amen? Number 3, love forgives. Sige, sabihin mo nga sa katabi mo, love forgives. Ang pag-ibig ay nagpapatawad. Okay, Ephesians 4:32. Ano nga yung una? Love prefers. Amen, nagpaparaya, nagpaparangal, nangunguna sa pagpaparangal. Amen? Okay. Pangalawa, love does no harm. Hindi nananakit. Amen? Alam niyo ba na ang mga taong may hinanakit, yun ang mga taong gustong manakit. Tama? Kaya ibigay ninyo ang hinanakit nyo sa Panginoong Jesus. Sabi mo, Lord, may hinanakit ako sa aking puso. Tanggalin mo ito. Alam niyo, ang hinanakit, parang asido yan sisirain kayo. Amen. Amen. So, Ephesians 4 verse 32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Amen. Praise the Lord. Ano daw gagawin natin? Maging malambot ang ating puso, magpatawad sa isa't isa kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Tanungin ko kayo, paano ba tayo pinatawad ng Panginoong Jesus? Ha? Perfect ang kanyang forgiveness. Ang pagpapatawad ng Panginoong Jesus ay yung kasalanan natin noon, ngayon, at bukas.
Kompleto, perfect. Alam niyo po doon sa Matthew 18:21-35, hindi na po natin pupuntahan yon. Ito po yung the parable of the unforgiving servant. Na ito ay katugunan ng Panginoong Jesus dun sa question ni Apostol Pedro. Sabi niya, Panginoon, gaano ako kadalas magpapatawad sa aking kapatid? 7 beses? Alam ba ninyo yon? Ano ang sagot ng Panginoong Jesus? Hindi 7 beses, kundi 70 times 70 times 7. That is 490 times a day. Bakit 7, 7, 7? Sapagkat 7 speaks of perfection. Forgive to the uttermost. Pagka ikaw ay nagpatawad, hindi mo na rin yun inaalala. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 35 sa NIV, love does not keep a record of wrongs. Napansin mo yung letter S doon? Alam nyo, yung wala pa ako sa Panginoon, lahat ng kasalanan ni Brother Ton, mula nung mag-boyfriend kami, hanggang nung panahon na yun, ulit ko, hanggang sa mabasa ko yan. Buti na lang, hindi niya ako sinipa para nakabalik na ako sa Isabela. Grabe din ang tiyaga niya sa akin. Amen? Huwag niyo nang ulit-ulitin. Huwag niyo isulat. Nung ganito, April ganito ginawa mo, ganyan ginawa mo. Ano ba yan? Diary! Sabi ni tatay, diary. Alam nyo, ang mga mahal natin sa buhay, ang mga tao sa ating paligid, lagi tayong sasaktan yan. Palagi tayong masasaktan. Kahit wala silang intensyon na saktan tayo, dahil tayo ay mayroong hurt sa ating loob, babasahin natin doon sa lense na parang tayo ang pinapatamaan. Kahit hindi naman tayo. Pero dahil ikaw ay may personal experience ka, nami-misinterpret mo tuloy yung mga ng ibang tao kasi meron ka na dyan sa puso mo eh. Amen? Hindi naman yung isang bagay na tumatama sa iyo, hindi naman tumatama sa iba eh. Amen? Ikaw lang ang tinatamaan kasi kinakausap ka ng banal na espiritu. So receive with meekness the implanted word of God. Kaya alam niyo po, ang pagpapatawad sa ating mga Kristiyano ay parang dugo na nalalalaytay sa ating katawan. Na pagka hindi yan umagos, patay ka. So, ang pagpapatawad dapat ay umaagos. Every day. Kaya nga, alam mo sa the Lord's Prayer, ano ang the Lord's Prayer? Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Forgive us this, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Patawarin mo kami ng aming kasalanan para sa pagpapatawad namin sa aming kapwa. Kung hindi mo pinatawad ang iyong kapwa, hindi ka pwedeng patawarin ni Jesus. Kasi nakabase yon sa pagpapatawad mo. Tingnan mo kung gaano kahalaga sa Panginoong Jesus ang pagpapatawad. Sukat na yun ang ilagay niya sa prayer. Pwede naman niyang ilagay doon yung about the priesthood of Jesus, about prosperity. Maraming magagandang aral ang Panginoon. Bakit hindi niya yung blessing ang inilagay niya doon, kundi forgiveness? Sapagkat alam niya, lagi tayong kailangang magpatawad more than 490 times a day. Pagka hindi ka nagpatawad sa iba, hindi ka mapapatawad ng Panginoong Jesus. At pag hindi ka napatawad ng Panginoong Jesus, may hadlang ang pagdating ng iyong pagpapala. Blessing blocker. Kahit sa mag-asawa, kaya nga sabi ng kay Apostol Pedro, kailangan kayong mag-asawa, magpatawaran kayo sa isa't isa, otherwise your prayer will be hindered. Ang hindi pagpapatawad ay asido. Bitterness, na later on, masisira ka. Amen. Nagpapatawad ka, hindi para sa tao na patatawarin mo. Nagpapatawad ka for your own sake. Kaya kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang Panginoon, whether you like it or not, magpatawad ka. Yan ang manifestation ng greatest love sa isang Kristiyano.
Amen. Praise the Lord. Amen. Sabihin mo, Panginoong Diyos, turuan mo po ako na maging mapagpatawad. Alam mo yung hindi pagpapatawad, pride yan pakanayan ni Satanas. Amen. Pagka hindi ka magpapatawad, naku, si Satanas ang namamayani sa'yo, nagre-reign sa'yo. Amen? Okay, so mahalaga na papatawad tayo. So ngayon, pagka meron ka pang hindi pinapatawad na kapatid, mamaya pagkatapos ng service, lapitan mo at patawarin mo na. Amen? Love is action. Action. Okay. Pang-apat. Hoy, tapos na tayo. Ano nga? Love prefers, love does no harm, love forgives, and love covers. Sabihin mo, covers. Ang pag-ibig ay nagtatakip. O, pagtatakpan ko ang kasalanan mo, liliwanagin ko ito, ha? Amen. Sabi sa 1 Peter 4:8, and above all, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Ang pag-ibig daw ay nagpapatawad ng bulto-bultong kasalanan. Amen? Nung tayo ay na-born again, pinatawad tayo ng Panginoon ng bulto-bulto nating kasalanan. Yung original sin, inalis niya yung sinful nature sa atin. Amen? At mula noon, lagi tayong pinapatawad ng ating Panginoon. Lagi niya tayong hinuhugasan. Nung hinugasan niya tayo ng kanyang dugo, pinatawad niya yung sangdamakmak nating kasalanan. Nung nasa kanya na tayo, pinapatawad niya tayo at nililinis niya tayo lagi araw-araw sa kanyang salita. Amen. Pag-ibig yan ng Panginoon. What is the opposite of cover? Iladlad, uncover. Amen. Ang uncover ay yung, bibigyan ko kayo ng example. Genesis 9:20-23. Ito yung si Noah, ay pagkatapos nilang bumaba, nagtanim na sila after ng the great flood, di ba? And then basahin natin ng sabay-sabay. And Noah began to be a farmer, and he planted a vineyard. Then he drank of the wine and was drunk, and became uncovered in his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brothers outside. Okay? And then, but Shem and Japheth took a garment, laid it on both their shoulders, and went backward and covered the nakedness of their father. Their faces were turned away, and they did not see their father's nakedness. Okay? Nakita natin dito ang halimbawa, di ba? Si Ham, in-uncover niya yung nakedness ng kanyang tatay. Okay, so nakita niya, pagpasok niya dun sa kwarto, di ba Noah was highly favored? Amen? He was a righteous man. Amen? Alam yun ng mga anak niya. He was chosen by God, he was a righteous man, and then, nalasing. Naked siya. Nung makita ng kanyang anak na si Ham, lumabas, ay, si tatay! Hubad! Hubog! Ipinamalita. Amen? Ipinamalita niya ang nakedness, ang bad report ng kanyang tatay. That is uncovering. Amen? Sabi ng tao, sabi ng mga ipinamamalita ang kasalanan ng mga kapatid. May mabuti bang nagagawa yun? I-broadcast niya because the people had the right to know. What? Bakit kailangan mo totoo naman, kahit na. Amen! So, anong ginawa ng magkapatid? Kumuha sila ng kumot. Paatras nila. Hindi nila tinignan yung pagkahubad ng tatay nila. Ewan ko kung paano nila ginawa, tapos siguro ginanyan nila. That is cover. Love covers. Ibig bang sabihin nito magsinungaling tayo para sa iba?
para pagtakpan. No. Do not ever lie to protect someone. Huwag kayong magsisinungaling para proteksyonan ninyo ang isang tao. If you have faith in God, you will believe God that God will do the right thing. Ngunit pagka sinabi ko na love covers, huwag ninyong ibo-broadcast. Ang baho ng mga kapatid natin. Kasi sino ang affected? Tayo. Nagsisiraan tayo. Ay, yung mga tao sa Rema, ganyan. Do not ever look down. Do not look down to your sisters or your brothers when they are down. Huwag natin silang titigan, huwag natin silang scrutinize, na ito ang kahinaan nila, gumagawa pa tayo ng dagdag na kwento at ibinobroadcast pa natin. That is not love. Ngayon, paano kung yung kapatid na yon ay talagang pasaway? At kahit hindi mo i-broadcast, siya mismo ang nagbo-broadcast ng kanyang kasalanan, ano ang gagawin natin? Kung ikaw ay leader, ikaw ay cell leader, sabi po doon sa Matthew 18:15-17, basahin natin. Moreover, if your brother sin against you, okay, go and tell him his fault between you and him alone. Pakibasa, alone. Puntahan mo siya. Hindi mo sasabihin sa iba yung dapat sinasabi mo sa kanya. Amen. If he hears you, you have gained your brother. Amen. But if he will not hear, take with you 1 or 2 more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. Amen. Kumuha ka ng kasama para meron kang, tawag dito, witness na kinausap mo siya. Okay? Kasi maraming mga tao, pasaway, kahit na i-confront mo, sabihin mo ang pagkakamali, magsisinungaling pa rin. Amen. But if he will not hear, sabi niya dito, by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Alam niyo, dito sa atin, hindi naman tayo nagtitiwalag. Pero pagkatignan ninyo ang iba, bakit? Alam niyo, ang Panginoon, gusto niya, kahit yung pinakakarumal-dumal na makasalanan, gusto ng Panginoon na mapagwagian. Eh kung yung mga kapatid natin na may kahinaan, nagkakasala, isa-subject mo kaagad sila sa, ibapublish mo kaagad, mahihirapan nang bumangon yan. Hindi yun sa pagtatakpan mo, kundi kausapin mo. Amen. Kausapin mo ng maayos. Amen po ba? Mahirap po na, alam niyo po, pagka nangyari ang ganon, pagka merong ganyan sa church, hindi makakakilos ang pag-ibig ng Diyos. Walang anointing sa church, walang blessing, walang manifestation. Sa isang kapatid lang mangyari yan, apektado tayong lahat. Alam niyo po ba, connected tayo sa isa't isa. Sinusuplayan natin ang bawat isa. Alam niyo doon sa Ephesians, di ba? Tayo ay katawan, kung kayo ay kamay, magkakadikit tayo. Yung blood flow ko, kasama kayo doon sa flow ng spiritual life. So kung may isa sa atin na ganon, kailangan magtulong-tulungan natin na i-cover ang ating kapatid. Lalo na kung nagsisi. Ngayon, kung hindi siya nagsisi at matigas talaga ang ulo, gawin natin yung sinasabi ng Bible, pero wala naman tayong ganitong kapatid sa Rema. Amen. Amen. O sige, tingnan natin sa Hebrews 10:17. Bakit? Sabi ng Panginoon, their sins and their lawless deeds, I will remember no more. Kung ang isang kapatid na nagkaroon ng issue, sa inyo, sa cell group,
dito sa atin, sa mga ministries, nakita natin na buong puso na nagsisisi yung tao na yon. Abay, patawarin at i-cover ang kanyang kahinaan. Sabi nga ng Panginoon, kung ang Panginoong Diyos nga, hindi na niya inaalala ang ating mga kasalanan, tayo pa. Amen? Amen. Praise the Lord. Sabi po dun sa, alam niyo po, pagka ang isang kapatid ay totoong nagsisi, alam naman ninyo na nagsisi kasi ginagawa niya lahat ng mga paraan para makapanumbalik. At hindi natin sila kinover. Alam mo po, ang sabi sa Proverbs 17 verse 9, he who covers over an offense promotes love. Amen? Ibig sabihin, hindi kayo nagsisinungaling. Okay? Kundi pinoproteksyonan ninyo. But whoever repeats the matter separates close friends. Diba? Ayaw natin ng ganoon. Gusto natin, ang pag-ibig ay binabahin tayong lahat. Hindi po ba? Okay, kung ang isang kapatid natin ay may kahinaan at totoong nagsisisi, tulungan natin siya na makapanumbalik. Amen. Amen. So ano ang gagawin natin? Sabi po doon sa Ezekiel 33 verse 16 sa King James Version, sabi po niya, King James, sa mga tao na totoong nagsisisi, none of his sins that he had committed shall be mentioned unto him. Nabasa nyo? Do not even mention. Amen. He hath done that which is lawful and right, he shall surely live. Pagka alam natin na nagsisi, nagbago na ng landas, huwag na ninyong ipapaalala. Diba? Alam po ninyo kung bakit mabigat yun sa puso? Because that is devilish. Devilish yung nagbago na nga. Ilang taon na okay na yung kapatid. Bigla mong nakita isang araw. Sinabi mo, oh, di ba ikaw yung nang ano? Di ba? That is devilish. That is disrespect and insult to the blood of Jesus. And that is a violation of the law of love. Kaya, anuhin po natin, para wala namang tao dito na hindi nagkakamali, di ba? Wala namang tao dito na hindi sumasablay. Kung yun, gawin natin sa iba, mali mo, isang araw, ikaw naman ang nasablay. Gusto mo ba na ipamalita ang pagkukulang mo? Di ba hindi? Hoy, ano ba kayo? Silent ang Rema Word of God Church. Do not even mention to him. Kung sa kanya nga, hindi mo sasabihin, demands more sa iba. Anong karapatan mo? Amen? Heavy ba? Heavy? Heavy? Alam niyo po, kailangan natin talaga matuto sa lahat ng ito. Kung ang mga bagay na ito, matutunan natin, turuan tayo ng banal na espiritu. Brothers and sisters, mag-explode na dadami tayo sa iglesyang ito. Magmumultiply tayo. Lahat ng mga gusto ng Panginoon na gagawin natin, magagawa natin. Amen? So sabihin, no, how do we love? Just like Jesus loved us. Number 1, we will prefer our brother. We will not harm or hurt our brothers and sisters. Amen? We will forgive. Pwede ba ninyong sabihin, I will prefer my brother. I will not harm nor hurt my brother or sisters. I will forgive. Sabihin mo, I will forgive my brother and sister. And number 4, I will cover my brothers and sisters' sin. I will not even mention it to him. Amen. So be it in the name of Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. May natutunan po ba tayo ngayon? Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Panginoong Diyos, sa oras na ito,
Tinas ko ang aking kamay, ang aking puso, ang aking bibig, na gaganapin ko, gagawin ko. I will practice, Lord, what I have learned today. By your grace and by the help of the Holy Spirit, I will walk in love. I will prefer my brother. I will not harm nor hurt my brother. I will forgive continuously, forgive to the uttermost my brother and anyone who offended me. And Father, help me, give me the grace to cover the sins of my brothers and sisters. Thank you for the power of love, of your love in me that will enable me to do this in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.